Habang lumalago ang karera ni Buboy bilang trainer ni Manny Pacquiao, unti-unti ring dumating ang yaman. Ngayon si Buboy Fernandez ay isang ganap na milyonaryo. Sa Pulangi, Albay, nakatayo ang kanyang malaking mansion. Malalawak ang salas, may pribadong gym, hardin na taniman ng bulaklak at prutas, at lugar kung saan maaaring magpahinga ang pamilya. Bukod sa bahay, nakapagpundar siya ng malalawak na lupa at agricultural holdings, pati na rin ng maliliit na negosyo tulad ng food delivery franchise na Buboys at sariling boxing training center. May koleksyon din siya ng mamahaling SUV at sasakyan, ginagamit sa personal at opisyal na tungkulin bilang vice mayor. Ang bawat silid sa kanyang mansyon ay may kwento. Bawat pintuan at bintana ay paalala ng kanyang pinagdaanang hirap, mula sa gutom at pagtulog sa sahig ng gym hanggang sa isang tahanan na puno ng liwanag at katahimikan. Ang mansyon at mga ari-arian niya ay hindi lamang simbolo ng tagumpay, kundi paalala ng katatagan at tiyaga na nagdala sa kanya mula sa kahirapan patungo sa ginhawa. Nagsimula ang lahat sa simpleng buhay sa General Santos City, kung saan si Buboy at si Manny Pacquiao, magkababata at magkaibigan, magkasama nilang hinarap ang gutom, hirap at kawalan ng kasiguraduhan sa kinabukasan. Sa bawat araw natutunan nila ang kahalagahan ng tiwala, disiplina at pagkakaibigan. Si Buboy Fernandez ay hindi formal na nakatapos ng kanyang pag-aaral noong siya ay kabataan pa. Bukas niyang inamin na siya ay isang dropout dahil sa matinding kahirapan. At naging tambay sa kalsada bago siya dinala ni Manny sa Maynila noong 1995 upang magkaroon ng bagong simula. Bagamat walang diploma sa kolehiyo, natutunan niya ang mahahalagang aral sa buhay at sa boxing sa pamamagitan ng obserbasyon at karanasan. Mula sa pagiging janitor sa gym, natutunan niya ang disiplina, teknika at taktika na ngayon ay itinuturing siyang isa sa pinakamahuhusay na trainer sa mundo. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Nang magsimulang magboxing si Manny at makaluwas ng Maynila, dinala niya si Buboy bilang kaibigan, hindi bilang trainer. Sa umpisa, janitor lamang si Buboy sa gym, naglilinis ng sahig, naglalaban ng gamit, at tumutulong sa pang-araw-araw na gawain. Habang ginagawa iyon, natututo siya sa bawat galaw ni Manny. Unti-unti siya ay naging assistant trainer at kalaunan, head trainer. Ang bawat sparring session, bawat galaw sa ring ay naging pundasyon ng kanyang galing at disiplina bilang trainer. One day, nakita niya ako na nakaupo na sa isang corner. Marami yung damit, walang underwear. Kasi yun nga, parang natuto ng magbisyo, magsigarilyo, inom. Sabi naman ni Brad na sumama ka nga sa akin naman nila. Dati, wala talaga akong alam kung ano ibig sabihin ng boxing. Kasi wala talaga akong alam. Yun nga, baliktad nga. Siya yung boxer na nagturo sa akin para maging isang trainer. So sabi niya, pag-aralan mo to yung mga ginagawa ng mga trainer dyan, tingnan mo mabuti. Kung ata kaya, Brad. Kasi masyado masakit, lalo na kung punch meet. One day na parang ayaw ko na talaga, yung quit na talaga ako. Humihingin ako lang pumasahe para pauwi sa kanya, sa General Santos. Itaga mo sa bato to, sabi niya. Balang araw pa sasalamatan mo rin ako. Hindi naglaon, si Buboy ang naging cornerman ni Manny sa bawat laban. Ang kanyang diskarte ay hindi lamang tungkol sa lakas, kundi timing, kondisyon at katalinuhan. Siya ang nagpanatili ng bilis, tapang at tiwala ni Manny kahit sa mga huling laban nito. Bukod kay Manny, marami pang Pilipinong boksingero ang dumaan sa kanyang gabay, kabilang sina Yumir Marcial, Marvin Sonsona, Jim Rex Jaca, Richie Mepranum at si Bobby Pacquiao, kapatid ni Manny. Para kay Buboy, mahalaga ang disiplina at respeto sa sport kaysa kasikatan. Habang lumalaki ang kanyang yaman, naramdaman ni Buboy ang tawag sa serbisyo publiko. Mula sa pagiging konsehal hanggang sa vice mayor ng Pulangi, Albay, hinahati niya ang oras sa pagitan ng opisina at gym. Ginagamit niya ang parehong prinsipyo na natutunan sa boxing, disiplina, tiyaga at malasakit, sa pamumuno at pagtulong sa kanyang komunidad. Bilang politiko, kilala si Buboy sa kanyang kabaitan at malasakit sa mga tao. Madalas siyang makitang naglalaan ng oras sa pagbisita sa mga pamilya,
pamamahagi ng tulong sa mga nangangailangan at pagtulong sa mga kabataan at displaced workers sa pamamagitan ng mga programang pangkabuhayan. Sa tuwing may kalamidad o bagyo sa Bicol, siya ay aktibong nakikilahok sa pamamahagi ng relief goods at cash assistance. Hindi siya nagpapakita ng pagiging mayabang. Sa halip, malapit siya sa mga tao at bukas sa kanilang hinaing. Pagda ni Typhoon Rolly, kailangan ko makalabas. So, kailangan natin matulungan yung mga kababayan natin. Bilang pangalawang ama ng bayan ng Pulangi, ay nag-inisyatibo tayo. Bala na. Do or die na to. Importante, mabuksan ko yung dadaanan. Ang yaman ni Buboy Fernandez ay hindi lamang nasusukat sa mansyon, sasakyan o negosyo. Bukod sa food delivery franchise at boxing training center, nakapagpundar siya ng malalawak na agricultural lands na may taniman ng asukal, gulay at prutas, pati na rin mga lupa na inuupahan. Ang mga ari-ariang ito ay nagbibigay sa kanya ng matatag na passive income. Mayroon din siyang iba pang investment sa real estate sa Bicol region na ginagamit bilang pangmatagalang pinagkukunan ng kita. Sa kanyang garahe, makikita ang koleksyon ng mga mamahaling SUV at sasakyan ginagamit sa personal na lakad, paminsang pagbiyahe kasama ang pamilya at sa opisyal na tungkulin. Sa bawat negosyo at investment, malinaw na pinapahalagahan ni Buboy ang disiplina, maayos na pamamahala at responsibilidad sa pinansyal. Hindi basta yaman ang tinitingnan niya, kundi ang paraan kung paano ito makakatulong sa kanyang pamilya, sa komunidad at sa mga batang nangangarap sa boxing. Ang relasyon nila ni Manny Pacquiao ay nanatiling matibay sa kabila ng yaman at kasikatan. Si Buboy ay hindi lamang trainer, kundi kaibigan, tagapagtanggol at gabay sa bawat laban. Sa loob ng higit 2 dekada, napatunayan ni Buboy na ang tiwala at katapatan ay mas mahalaga kaysa pera o kasikatan. Sa bawat laban ni Manny, sa bawat batang tinutulungan niyang gabayan, malinaw na ang tunay na yaman ni Buboy Fernandez ay nasa kanyang malasakit, dedikasyon at integridad. Bukod sa pagiging trainer at politiko, si Buboy ay kilala rin bilang mentor at inspirasyon sa mga batang boksingero. Sa pamamagitan ng MP Promotions at sariling training center, tinuturuan niya ang disiplina, tamang taktika at tamang mindset sa ring. Ang bawat batang boksingero na dumadaan sa kanyang gabay ay hindi lamang natututo ng boxing skills, kundi pati ng tamang asal at respeto sa sport. Hanggang ngayon, nananatili siyang nakatayo sa tabi ni Manny Pacquiao. Isang trainer, kaibigan, lingkod bayan at inspirasyon sa maraming tao. Ang kanyang kwento ay patunay na ang tiyaga, disiplina at tunay na pagkakaibigan ay nagdadala sa isang simpleng tao mula sa kahirapan patungo sa tagumpay at ginhawa, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat na pinaglilingkuran niya. Sa kabuuan, si Buboy Fernandez ay simbolo ng matibay na pagkakaibigan, tapat na paglilingkod, maingat na pamamahala ng yaman, kabaitan sa politika at dedikasyon sa komunidad. Ang kanyang buhay ay halimbawa na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera o material na bagay, kundi sa kung paano mo ginagamit ang tagumpay para sa ikabubuti ng iba.